Wala raw kaibigan pagdating sa trabaho. Yan pong babala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng gobyerno na hindi raw ginagawa ang kanilang tungkulin. Nasa frontline na balitang yan si Cheryl Cosim, exclusive. Kung di mo kami tutulungan, basta umalis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin. Trabaho lang, walang personalan. Yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng kanyang pamahalaan. Sa aking eksklusibong one-on-one sa Pangulo para sa ikalawang episode ng kanyang podcast, tinanong ko si PBBM tungkol sa nangyaring balasahan sa gabinete na parang hindi naman daw binalasa. Una pong tinawag itong bold reset. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. Dagdag pa ng Pangulo, walang kaibigan sa kanyang administrasyon. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo para sa tao. Iginiit din ni Pangulong Marcos na on probation o hindi permanente ang mga opisyal na nakapwesto sa kanyang gabinete. Hindi mo pwede sabihin, oh, naayos ko na, tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. Speaking of palitan, hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Marami na. Hindi na lang namin ina-announce eh. Kasi, just get, ako, trabaho to, just, if you're not helping, get out of the way. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my attitude all the time. So, whatever get out of the way means you're fired or may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. Pinansin ko rin ang ginawang pag-iikot kamakailan ng Pangulo. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Sikihor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, alam nyo, aware kayo, kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin, and kumbaga nakita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga, na talagang, teka, bababa ako, tignan ko nga, talagang gusto ko, mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, Iba talaga. Totoo pala yung report. Maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binuhala ako nitong mga lokon to. Alam mo na, eto mga to, hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself. Nagbabalita mula sa Frontline, Cheryl Cosim, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.